Magandang gabi po sa inyo lahat. Dapat iba mamimisa dito ngayon, no? Pero may conflict si Father Mark, kaya nagpalit po kami, ha? May nasa si Father Mark. Pagkagaan niyo po ako, ha? Anyway, isang ano yung naalala ko nung pinagninilayan ko yung ating ebanghelyo ngayon, yung pag-oo ni Mama Mary, na yung ako'y pinadala ni Cardinal Tagle. Hindi ko alam kung narinig ninyo sa San Lazaro Hospital. No? Naging chaplain ko sa San Lazaro Hospital. Pero sabi niya sa akin, temporary lang. Kung pumayag po ako nun, kaya sinabi sa akin, alam niyo po, atin lang to ha. Magiging kwento sa iba ha. Eh mga pare, medyo iniiwasin nila yung hospital. No? Assignment, kasi mahirap po doon eh. Mamaya may biging tulog, mamaya tatawagin ka singkol, pagbalik mo, sira na yung tulog mo, no? May mga ganun, no? Na mahirap umalis sa hospital. Anyway, pumayag po ako one month. Sabi sa akin mga klase, mga kaibigan ko, ba't ka pumayag? Eh sabi ni Cardinal Tagle, 1 month lang daw. Alam niyo sabi sa akin, 1 month and 6 years yan, 1 month. Hindi nakasama yung dugtong. Tinapos ko akong 8 years. 8 years. Mahirap yung masunodin, no? Mahirap yung mabagit. No? With the grace of God, naka 8 years ako. Ayaw ko naman umalis doon. No? Pinalipat ako. Like Mama Mary, I had to follow, I had to obey. Alam niyo mga kapatid, anumang gawain pinagagawa mo sa isang inosenteng bata, natulungan niyo na ba yan? Susunod ba yan o hindi? Isang inosenteng bata na nasabihin mo papagawa ka, susunod ba yan o hindi? Susunod po yan. Nagtitiwala yan na yung pinagagawa ng kanyang magulang, pinagagawa ng kanyang kapatid, ng kanyang lola at lola, ay mabuti. At hindi siya dadalhin dito sa kapahamakan. Kaya ang responsibilidad, it's responsibility of those na nakakatanda to make sure yung ipagagawa niyo sa mga bata, mabubuti. Dahil may mga iba, papagawa yung mga kalukuhan, nakakasama sa bata, masunuri yan. Kaya sana, responsibility natin not to make them do things that will ruin them. Maliwanag? That's the requirement. That's the kinakailangan. Hindi na mag-English, no? Yan ang hinihingi sa atin that's being asked of us of our faith. Childlike attitude, childlike trust. And Jesus said, unless you become like little children, you cannot become part of the kingdom. Di ba? Kinakailangan nagtitiwala, kinakailangan tulad ng bata. We don't need to understand everything before we obey God. Ganyan ba kayo? Kinakailangan maliwanag muna bago tayo susunod sa Diyos. Hindi. Kahit hindi maliwanag, hindi kinakailangan. This is the example given to us by Mama Mary. It's true na she asked, how can this be? I am single. Wala akong kasamang lalaki. Paano ako magkakaanak? The angel explained to her. Pero malamang kahit pinaliwanag na ng anghel yun, sa tingin niyo ba, naunawaan ng lubos ni Mama Mary? Wala pang ganong nangyayari, no? Hindi pa niya lubos maunawaan even though it was explained to her by the angel. But with childlike trust, ano sinabi niya? Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me as you said. Amen? Amen. Let us remember before the Lord, we are like Mary. Tayo'y alipin ng Panginoon na wala tayong gagawin kundi sumunod sa Kanya. Susunod tayo dahil alam natin, ipapahamak pa tayo ng Diyos. Hindi niya tayo ipapahamak. Ang pagbibigay niya sa atin yan tungkulin
pagtawag niya sa atin, it's a privilege. It's not burden, additional burden to all of us. When the first disciples were called by Jesus Christ, sunod sila kay Jesus. Kahit hindi pa malinaw yung pinapasok po nila. No? Pero kapag tinawag na tayo, naglingkod na tayo, let us remember, huwag tayo magmamayabang. Na may paalala niya si Isaiah. Magmamataas ba yung palakol sa may-ari? Tayo mga palakol lamang. Yung may-ari ang Diyos, hindi tayo pwede magmayabang, palakol lang tayo. Magmamataas ba ang lagari sa may hawak sa Kanya? Di ba? Dapat mas mataas yung may hawak. Walang iba kundi ang Diyos. Kapag naglilingkod na tayo, we should not, mayabang, we should be humble. And St. Paul telling us, tayo tumatanggap ng iba't ibang kaloob sa Espiritu Santo kapag tayo naglilingkod for the good of everyone. To strengthen the church. That's why, my dear brothers and sisters, those gifts that were given to us by the Holy Spirit, it's our obligation to nurture them. It's our obligation to sharpen them. Do we sharpen the gifts of the Holy Spirit? Pinababayaan lang natin. Why we need to sharpen them, why we need to nurture them, para maging effective ang ating paglilingkod. Maliwanag? Hindi effective paglilingkod natin kapag hindi natin wala tayong ginagawang pag-i-improve niyan. And lastly, my dear brothers and sisters, if we cannot understand everything, there's a temptation that we will refuse. We will pass this responsibility to other people. Kinakabahan tayo, hindi natin maunawaan. But let us trust that God who calls us, who have given us this responsibility, will give us yung kinakailangan natin. Amen? Pababayaan pa tayo ng Diyos. He will not abandon us. Yung sinabi niya kay St. Paul, sinasabi niya rin sa atin, my grace is enough for you. Huwag natin kakalimutan yung biyaya ng Diyos ay sapat sa atin. It's good to be realized, kakapusan natin. Kasi kapag nalaman natin kapos tayo, anong gagawin natin? Magdadasal tayo. Magtitiwala tayo sa Diyos para punuin na tayo. Yun ang tendency natin to approach Him. Kulang ka na, hindi ka pa nag-approach, no? We go to Him, and rest assured that He will help us. Hindi tayo papahamak ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos.